tungkol sa akin at sa iba pang mga tao. Okay lang yan. Ganun talaga. Demonyo ka eh. Bilang isang demonyo, trabaho mo yun. Kaya dapat gawin mo yun. Okay? Ituloy mo lang yan. Kasi demonyo ka eh. Giging masaya para sa akin. Oo. Pinakahuli yan. At nangyari nga po ang lahat. Oo. Di ba nakakatawa talaga? Nakakatawa talaga kasi parang, ano to? Bakit hindi bigyan na ngayon ng oras ito? Oo. Ba't nung kay MC, Oo. hindi ka kumikibo? Porque ba kami lang naman ang naglakas loob na maglantad ng totoong kwento ng pagpapahiya mo kay MC, di ba? Oo. Ba't hindi ka kumibo noon? Oo. Actually, nagulat ang lahat. Merong iniisip ng mga tao yan, magsasalita yan, kasi nagbubunyihan. Pero hindi ganito na babad talaga, binababad niya talaga yung ano niya. Kayong dalawa nga hindi pa-gaano eh. Sa'yo. Sa akin Oo, talaga, sa'yo. sa akin talaga, natural. Andito tayo, mga mamamahayag tayo, nagkukwento tayo, binibigay natin ang mga detalye sa publiko. Kapag siya naman ay may punto, tayo naman ay sumasang-ayon. Oo, pinupuri Pero naman kapag siya naman ay mali, talagang sinasansala natin. At tayo yon. Sa kanyang palagay, bashers po kami. Oo. Ang tawag niya sa amin, bashers. Sa akin, demonyo ang tawag niya, di ba? Sipap demonyo hunters naman. Sino yung mga nato? Ang mga bida dyan sila Christopher Min. Alam mo ako naniniwala, yung demonyo hindi mo tinatawag. Ay, oo, Di ba? diba? Kasabihan ng matatanda. Oo. Kahit nga ang pangalan ng Panginoon, hindi natin dapat ginagamit sa anumang sitwasyon. Kapag talagang kailangan lang. Pasasalamat, pananalangin, yung demonyo lalo, hindi natin tinatawag. Oo. Tsaka na yan. Sus Mariosep naman, mga kachika. Kung kami ay tatlong tsaka, ano ka naman ngayon? Di ba? Sus Mariosep, tsaka kami. Eh ikaw, ano ba itsura mo noon at tsaka ngayon? Di ba tsaka kika ka talaga? Di ba naman? Nakakatawa ka talaga. Oo. Mampintas ka kung ikaw ay merong maipagmamalaki. Di ba naman? Oo. Nakakaloka. Ang nakakaloka lang kasi actually ginagamit niya talaga yung ano niya. Oo. Yung social media niya at saka yung programa niya. Kasi syempre, sino pa ba ang pinapatungkulan niya talaga? Ikaw, napagbangit ka. Alam ka lang. Pinapangalanan niya. Oo. Diyos ko. Okay lang naman sa akin yun. Total naman, pagka naman ako naglalatag ng kwento tungkol sa kasalbahingan niya, pinapangalanan ko rin siya. Pero minsan gusto ko lang sana maisip, sana maisip. Naging mainit ang ilan sa mga diskusyon ni Miss Christopher Min sa kanyang kapopost lang sa kanyang YouTube channel kung saan sinagot niya ang ilan sa mga aligasyon at ilan sa mga bansag sa kanila ni Vice Ganda. Ayon sa ulat, pinasok ni Vice Ganda bilang biro ang pangalan ni Christopher Min, isang kilalang showbiz insider sa segment ng It's Showtime. Sa normal niyang comedic delivery, sinabi niyang kung may gagawing Pinoy na version ng K-pop Demon Hunters, siya raw ang bida bilang Christy per minute na naghatid ng tawa sa audience. Isa pang netizen ang nag-comment at nag-share sa Reddit. Deserve din talaga ni Christy per Min yung ganito eh. Sa showbiz, tinatanggap natin na komedya ay bitak at karaniwang nagmumula sa exaggerated humor. Hindi naman ito literal na insulto kundi bahagi ng banat at kiliti ng entertainment. Si Christy ay isang veteranong personalidad na may established career sa industriya. Kapag ang satire ay lumalagpas sa respeto, maaari itong magdulot ng panlilihis, hindi na isang charot kundi pagtatakot o panlalait. Ang nasabing netizens comment, sabi dyan, deserve din talaga ni Christopher Min yung ganito, ay nagpapaalala kung gaano kadali kumalat ang sentiment ng karapat-dapat sa content creator kahit pa ito'y base lamang sa bias o dugo ng showbiz rivalry. May mga epekto rin ito kung paano nakikita ng publiko ang mga personalidad na hindi na lang bilang tao kundi brand character o kalaban. Sa likod ng nakakatawang linya, nakatago ang dynamics ng power play sa industriya. Si Christopher Min, alagad ng media, ay may kapangyarihang narrative. Si Vice Ganda naman bilang performer ay may kapangyarihan sa humor at audience control. Ang biro hindi lamang pagpapatawa, ito rin ay pagpapahayag ng dynamics ng impluensya at control sa showbiz. It's Showtime sa live often family-friendly, ang naturang biro ay maaaring akalaing harmless lamang. Ngunit may audience sa sensitibo o may pinagdadaanan sa anyo ng cyberbullying o libel. Sa kabilang banda, ang context ay mahalaga. Kung ito'y light banter lang, maaaring tanggapin ngunit paulit-ulit na itong nagiging microaggression. So dahil po dyan ay hindi malayong ang simpleng Christy per minute ay maging simula ng mas malalim na usapin. Una, paano natin ikukumpas ang limitasyon ng comedic freedom? Ano nga ba ang nagiging epekto nito ng viral moment sa personal na reputasyon? Saan ba dapat nakaposisyon sa publiko bilang audience sa tagapagtanggol o simpleng manonood? So masarap ang malinis at mapanuring komedya pero hindi dapat nawawala ang respeto. Ang tunay na humor ay hindi lang palatawa or patawa. Ito ay may pakinabang, nagpapalalim sa diskurso at hindi nagpapababa ng tao.
Dahil po dyan, meron din namang ibang katwiran na kung saan talaga namang hindi rin po sinasang-ayunan ang ilan sa mga binibitawang salita nitong si Christopher Min sa lahat po ng mga artista or masasabing public figures. So, kaya naman talagang hindi rin po tumitigil si Vice Ganda para po talagang banggain itong si Christy at paulit-ulit silang nagsasagutan sa social media. Sino nga ba ang mali? Sino ba nga ba ang talagang dapat na mangibabaw? Kayo po, anong inyong saloobin patungkol dito? Comment down below.